Kung ikaw ay tumaas na ng sahod, ay huwag ka munang bibili agad ng or mag-invest ng sasakyan mo o kaya'y mag-invest ng iyong bahay. Sa video na ito, i-share ko sa iyo kung ano ang naging experience ko kung bakit sinasabi ko sa iyo, huwag ka munang mag-invest agad sa sasakyan o bahay pag biglang dumoble o trumiple o dumami ang iyong sahod. So, by the way, kung ngayon lang tayo nagkita, ako si Joy Lee, isa akong teacher and 10 years now nagtatrabaho bilang isang employed and mahilig din ako ng business on the side. Bago ko ibigay sa'yo yung number one na pwede mong gawin para ma-investan mo din yung bahay at saka yung sasakyan na gusto mo. Kwento muna ako saglit. 2015 ay nakapasok na ako sa DepEd. Pero bago yan, ang trabaho ko ay private teacher. So, ang sahod ko lang doon, sumasahod lang ako ng 4 to 5,000 a month. Di ang liit. Pero that time is single pa lang naman ako. And then, bigla akong na-in ng 2015 sa DepEd. And thank God kasi dami na natin benefits that time. So, ang dami na benefits, tumoble, trumiple na ang sahod ko. And that time, hindi naman tayo sumasahod ng as in biglaan, di ba, na yung kita mo for 1 year. So, ang mangyayari dyan, tendency is, pwedeng umutang ako ng car loan ko. Inutang ko yung sasakyan and yung iba na kasama ko is, they invest din kasi pag may kakayahan ka na kasing, 'di ba, manghiram, may malakas na yung loob mo, kaya mag-iipon ka ng marami para makabili ng sasakyan. Pero itong naging problema ko. Okay na, nakabili na ako ng sasakyan, no? Ang problema ko dyan is, nag-asawa na ako, and then syempre nagkaanak, doon na kasi ang priority ko na ngayon, hindi lang yung sasakyan. Ang magiging priority ko sa paggastos na ngayon ay kasama ko na yung anak ko and then family. So, nagkasabay-sabay. So, ang naging problema ko is one source of income na lang ako. So, ang doon sa maintenance, sa mga gastusin, sa gas, ganon, so sa may sasakyan, sa sahod ko lang galing. Kung magkano yung monthly ko sa sakyan, at tapos dun sa anak ko, magkano ang monthly niya. So, ang naging solution ka dyan, syempre, ayoko naman mabatak yung mahila yung sasakyan kasi ang laki din naman nung down payment. So, ang naging solution ko, kasi 5 years to pay yun Solution ko dyan is, ini-stop ko muna hindi na may stop. Yung parang tiniis mo muna yung for how many years? 3 years bago ko pa nabayaran yung sasakyan. So that time kasi pwede kang makapag-ipon-ipon in that span. So in that 3 years, nabayaran ko yung sasakyan. Pero ang problema ko doon is parang ang hirap kasi nagkasabay-sabay. So yung realization ko doon is kung ikaw ay biglang taas ng sahod, no? Hindi ka mag-i-invest agad nung sasakyan mo or yung bahay mo din. Kasi yung span ng pagtaas mo ng sahod mo from 1 year to 3 years, malaking gap yon para makapag-ipon ka and yung iba kasing ginagawa, ipon and then bibili ng sasakyan. So, ang pwedeng gawin doon is kung yung span na yun, kaya mong bayaran yung utang mo is kaya mo rin na makapag-build ng isang side business, sa akin side business kasi mahilig ako sa business or kung anong paraan ninyo para magkaroon ako ng second source of income para pag gusto ko na talaga na magkasasakyan, hindi mo nang pipigilan yung sarili mo na magkaroon ng sasakyan o magkabahay. In that span, meron akong pang-suffice na pang-spend dun sa mga pang-maintenance ko dun sa sasakyan. Kasi may gas, meron kang i-maintain na mga 5
5,000 kilometers, kailangan mo siyang ipaayos or ipa-change oil or kung ano man ang mga gagastusin mo dun sa sasakyan. So sa akin talaga, ang laki nung time na 1 to 3 years na makapaghanap o makapag-build ng side business or something else. Kasi ang laki ng huhugutin nung sasakyan. Halimbawa, ay hindi man car loan yung ginawa mo, siya ay biglaan kang bayad ng 300,000. O di ba ang laki nun? So, pwede mong imbisan muna ng second source para hindi ka mahirapan along the way. Ang kalaban kasi natin dito ay inuuna natin yung mga bagay na luho ba natin na supposed to be na pag tumaas na yung sahod natin is our chances are sana yon na umangat na sa buhay. Kaya lang ang nangyayari is mas lumulubog kasi hindi natin alam mag-priority. So, chances sa atin na nasa employment, nasa middle class, chances na natin na umangat pa lalo sana sa buhay kasi nagiging okay na, nagiging comfortable na tayo dun sa kalagayan natin. So, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na sana ay makaabante pa sa buhay. Kaya chances natin yon para ibigay pa natin, dumoble pa yung effort natin na kaya na pala naman natin. So yan lang, kung may natutunan ka sa video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe and see you on my next video. Paalam po muna.